Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapahalaga sa sarili? Sa bawat tahanan, may mga luhang tahimik na pumapatak, mga pusong nasasaktan nang walang nakakarinig. Ngayong araw, sabay-sabay nating pakinggan ang isang kwento ng pagbangon mula sa abo ng kasawian. Sabi nila, ang pinakadakilang pangarap ng isang babae ay ang maging isang ina. Ngunit paano kung ang mismong katawan mo ang tila nagiging kalaban? Paano kung ang hatol na yon ang magiging dahilan upang talikuran ka ng taong pinangakuan mong makasama habang buhay? Samahan ninyo ako sa kwento ni Diwa. Isang guhit, isang mapula at malinaw na guhit lamang ang sumalubong sa mga mata ni Diwa. Nakatitig siya sa maliit na puting plastik na yon na hawak ng nanginginig niyang kamay. Tila ba yun ang huwes na nagbigay ng pinal na hatol sa kanyang pagkababae? Negatibo. Muli, negatibo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, kasabay ng isang butil ng luha na hindi na niya napigilan. Gumuhit ito sa kanyang pisngi, mainit at mapait. Napasandal siya sa malamig na pader ng banyo, ipinikit ang mga mata at hinayaang bumuhos ang sakit. 5 taon. 5 taon na silang kasal ni Sylvan. 5 taon ng pag-asa, pagdarasal, at buwan-buwang pagkabigo. Naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging hungkag. Hindi lang ang sinapupunan niya ang hungkag, kundi ang buong pagkatao niya. Iyon ang ipinaparamdam sa kanya ng bahay na ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti sa sariling refleksyon sa salamin. Ang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang harapin ang umagang ito, tulad ng lahat ng umaga sa mga nakalipas na taon. Pagbaba niya para sa almusal, naroon na sa hapagkainan ang kanyang biyenan, si Doña Corazon de Villa, at ang kanyang asawang si Sylvan. Ang Doña ay nakaupo ng tuwid na tuwid sa kanyang silya, tila isang reyna sa kanyang trono, habang si Sylvan naman ay nakatutok sa kanyang cellphone, walang pakialam sa mundo. Magandang umaga po, Mama. Sylvan, bati ni Diwa sa mahinang boses. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Doña Corazon. Magandang umaga ba talaga, Diwa? Mukhang namumugto na naman ang mga mata mo. May dapat ba kaming malaman? Ang bawat salita ay matamis ngunit may nakatagong lason. Umiling si Diwa at umupo. Wala po, Mama. Medyo masama lang po ang gising ko. Humigop ng kape ang matanda. Ang mga mata nito'y hindi inaalis sa kanya. Alam mo, Hija, si Clarice, ang manugang ng kumari kong si Beatrice, ay nanganak na kahapon. Isang malusog na lalaki. Ang ikatlong apo na nila, napakaswerte ni Beatrice. Naramdaman ni Diwa ang paghigpit ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Narito na naman sila, ang walang katapusang paghahambing, ang mga pasaring na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Sylvan, naghahanap ng kahit anong tulong, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakababa sa screen ng telepono. Walang reaksyon. Tila ba isa lang siyang palamuti sa mesang yon. Opo, Mama. Nakakatuwa naman po. Sagot na lang niya, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Sana all, bulong ng Donya, sapat na para marinig niya. Ang iba kasi dyan, hindi man lang magawang bigyan ng tagapagmana ang asawa. 5 taon na, ano pa bang silbi? Sa pagkakataong yon tumayo na si Sylvan, hindi para ipagtanggol siya, kundi para umalis. I have an early meeting, mauna na ako. Anito sa malamig na tono, at hinalikan sa pisngi ang ina. Dinaanan lang siya nito na parang hangin. Ni hindi siya tinapunan ng tingin. Naiwan si Diwa kasama ang kanyang biyenan. Lunod sa katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Makalipas ang ilang oras, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanilang silid, dumaan siya sa tapat ng study room ni Sylvan. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Isang boses na hindi niya narinig kanina.
sa almusal. Puno ito ng sigla, ng tawa. "Yes, baby. I miss you too." Sobra. Malambing na sabi ni Sylvan. Natigilan si Diwa. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sapat lang para marinig ang usapan. "Don't worry. Konting tiis na lang. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Pangako." Isang tawa ang narinig niya mula kay Sylvan. "Of course. Pagkatapos nito, wala nang hahadlang sa atin. We can finally have the family we've always wanted. Okay? I love you. Bye." Napatakip si Diwa sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang mga salita ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ba ay ang kanilang pagsasama? Ang pamilyang pinapangarap niya? Sa iba na pala nito binubuo. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Bawat hininga ay masakit. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanilang kwarto at isinara ang pinto. Sumandal siya roon at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang bumuhos. Hindi na ito mga patak lang, kundi isang agos ng pighati at pagkakanulo. Gabi na. Hindi bumalik si Sylvan para maghapunan. Nag-iisa si Diwa sa malawak na mansyon. Ang tanging kasama ay ang mga katulong na tila mga anino at ang matalas na titig ni Doña Corazon. Pagod na siya. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang umasa. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ang tanging ilaw. May sinabi sa kanya ang doktor noon tungkol sa isang espesyalista. Isang nutritionist na tumutulong sa mga babaeng may PCOS na tulad niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang pangalan sa search bar. Sinag del Mundo. Lumabas ang profile nito. Isang lalaking may seryosong mukha pero may kabaitan sa mga mata. May-ari ng Kalinga Nutrition Clinic. Ang pangalan pa lang ay tila nangangako ng pag-aaruga. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na niya ito gagawin para kay Sylvan. Hindi na para kay Doña Corazon. Gagawin niya ito para sa sarili niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang numero ng klinika at pinindot ang call button. Habang nagriring ang telepono sa kabilang linya, napapikit si Diwa. Ang dibdib niya ay kumakabog sa pinaghalong takot at isang maliit na hibla ng pag-asa. Ang screen ng kanyang telepono ay nagliliwanag sa dilim. Nakasulat dito, "Connecting, Sinag del Mundo." Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Diwa. Ginamit niyang dahilan ang pagpunta sa simbahan, isang palusot na hindi na kinuwestiyon ni Doña Corazon. Sa loob ng taxi, habang tinatahak nila ang daan, papunta sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya, paulit-ulit niyang pinraktis sa isip ang sasabihin. Bawat segundo, lumalakas ang pagnanais niyang bumalik na lang sa mansyon at magkulong sa kwarto. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, naaalala niya ang malamig na boses ni Sylvan sa telepono at ang mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan. Hindi. Kailangan niyang ituloy ito. Ang Kalinga Nutrition Clinic ay hindi tulad ng mga malamig at nakakatakot na ospital na napuntahan na niya. Ito ay nasa isang tahimik na gusali at ang loob ay maliwanag at maaliwalas. May mga halaman sa bawat sulok at ang amoy ay hindi gamot, kundi tila pinaghalong mint at lavender. Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya sa reception. Agad na bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Diwa. "Good morning, ma'am. You must be Mrs. De Villa," bati ng receptionist. "Mr. Del Mundo is waiting for you. This way, please." Tumibok ng malakas ang puso ni Diwa habang sumusunod siya sa babae. Pumasok sila sa isang opisina na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang luntiang hardin sa labas. Nakatayo roon ang isang lalaki, nakatalikod at nakatingin sa labas. Nang marinig nito ang kanilang pagpasok, dahan-dahan itong lumingon.
Ito si Sinag Del Mundo. Mas matangkad siya sa personal at ang seryosong mukha niya sa litrato ay may dalang katahimikan, hindi pananakot. Ngumiti ito ng bahagya at doon nakita ni Diwa ang kabaitang nasilip niya sa mga mata nito online. "Mrs. De Villa, good morning. I'm Sinag. Please have a seat." Anito, ang boses ay kalmado at malalim. Naupo si Diwa sa silyang nasa tapat ng mesa nito. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Ang mga kamay niya ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan at hindi niya alam kung saan titingin. Pakiramdam niya ay isa siyang sirang bagay na dinala sa paggawan. "Salamat sa pagpunta." Pagsisimula ni Sinag, umupo na rin ito sa kanyang silya. Hindi ito tumingin sa mga papeles o sa computer. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. "How can I help you today?" Nag-ipon ng lakas ng loob si Diwa. Ako po si Diwa De Villa. I have PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome." Ang pagsasabi nito ng malakas sa harap ng isang estranghero ay parang isang pag-amin sa isang kasalanan. Tumango si Sinag, walang bahid ng paghuhusga sa kanyang mukha. "Okay, na-diagnose ka na ba ng doktor mo? May mga dala ka bang medical records?" Inabot ni Diwa ang isang folder mula sa kanyang bag. Nandoon ang lahat. Mga resulta ng ultrasound, blood tests, at mga reseta mula sa iba't ibang doktor na sinubukan na niya. Tahimik itong binuklat at sinuri ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat pahina. Habang ginagawa niya iyon, pinagmasdan siya ni Diwa. May kakaibang bigat sa presensya ni Sinag, isang pakiramdam ng katatagan. Pagkatapos ng ilang minuto, isinara nito ang folder. Muli itong tumingin sa kanya. "Diwa," sabi nito, ginamit ang kanyang unang pangalan na sa ilang kadahilanan ay nagparamdam sa kanya na hindi lang siya isang pasyente. Based sa mga ito at sa mga sintomas na malamang ay nararanasan mo. Irregular periods, difficulty conceiving, alam kong mahirap ito. Tumulo na naman ang luhang hindi niya napigilan. Agad niya itong pinunasan. "Pasensya na po." "Huwag kang humingi ng pasensya," malumanay na sabi ni Sinag. Kumuha ito ng isang piraso ng papel at isang panulat. "Gusto kong ipaliwanag sa iyo ang isang bagay." Gumuhit ito ng simpleng diagram. Ipinaliwanag nito ang tungkol sa insulin resistance, sa hormone imbalance, mga bagay na narinig na niya noon mula sa mga doktor. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Sinag, tila mas naging simple at hindi nakakatakot. Ang PCOS ay hindi isang hatol na habang buhay kang hindi magkakaanak, Diwa. It's a condition, and like many conditions, it can be managed. Ang kailangan natin ay baguhin ang approach. Hindi lang gamot ang solusyon. Nagsisimula ito sa kung ano ang ipinapasok mo sa katawan mo, sa pagkain mo, sa lifestyle mo. Habang nagsasalita si Sinag, unti-unting nawawala ang bigat sa dibdib ni Diwa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may isang taong hindi siya tinitingnan na parang may depekto. May isang taong nagsasabi sa kanya na may pag-asa, na mayroon siyang kontrol. "Ilang taon mo nang sinisisi ang sarili mo?" Biglang tanong ni Sinag na ikinagulat ni Diwa. Hindi siya nakasagot. "Let me tell you this, and I want you to listen carefully," sabi ni Sinag. Bahagyang yumuko pa sulong. Ang mga mata niya ay seryoso at puno ng sinseridad. "This is not your fault. Hindi mo ito kasalanan." Ang 8 salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa lahat ng masasakit na salitang narinig niya mula kay Doña Corazon. Hindi mo ito kasalanan. Walang sino man ang nagsabi niyan sa kanya noon. Maging si Sylvan, sa mga unang taon nila, ay nagsasabing malalampasan din natin to, na para bang ito ay isang problemang kailangan nilang solusyonan, sa halip na isang bagay na hindi niya kasalanan. Naramdaman ni Diwa na gumaan ang kanyang paghinga. Nagpatuloy si Sinag sa pagtatanong tungkol sa kanyang pang-araw-araw na kinakain.
sa kanyang stress levels. Sa isang punto, naitanong nito, "How is your family support system?" Ang pamilya de Villa, I mean. Alam ba nila na narito ka? Sa pagbanggit ng pangalang yon, napansin ni Diwa ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Sinag, isang kislap sa kanyang mga mata na hindi niya mabasa. Tila may pag-iingat. Hindi po nila alam. Mabilis niyang sagot, ang asawa ko po, si Sylvan. Busy po siya palagi." Tumangulang si Sinag. Tila tinatanggap ang sagot ngunit may ibang iniisip. "Okay, mahalaga ang support system, Diwa. Pero ang pinakamahalaga ay ang suporta na ibinibigay mo sa sarili mo." Tumayo na ito at kumuha ng isang manipis na booklet mula sa isang estante. "I've prepared an initial meal plan for you." Hindi ito mahirap. Maliliit na pagbabago lang muna. "We'll start by healing your body from the inside." Inabot niya ito kay Diwa. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, nakaramdam si Diwa ng kuryente. Hindi romantiko, kundi isang kuryente ng pag-asa. "Basahin mo ito," sabi ni Sinag. "At kung may tanong ka, o kung kailangan mo lang ng kausap, narito ang numero ko. Huwag kang mag-atubiling tumawag. Ang unang hakbang ang laging pinakamahirap at nagawa mo na yon ngayon." Nakangiti si Diwa, isang totoong nangiti sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. "Salamat po. Maraming salamat, Mr. Del Mundo." Sinag na lang, pagtatama nito, kasabay ng isang nangiti na lalong nagpagaan sa ambiyansa ng kwarto. Habang naglalakad si Diwa palabas ng klinika, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Meron siyang hawak na konkretong plano. Meron siyang bagong kaalaman. At higit sa lahat, mayroon siyang isang hibla ng pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang araw sa labas ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Nasa labas na siya ng gusali at nag-aabang ng taxi nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Napatigil ang kanyang mundo. Sa litrato, nakita niya ang likod ng kanyang asawa, si Sylvan. Nakaakbay ito sa isang babae, mas bata at nakangiti ng malapad. Magkaharap sila sa isang mesa sa isang mamahaling restaurant at sa paraan ng pagtawa nila, alam niyang hindi iyon isang business meeting. Ang kamay ni Sylvan ay nakahawak sa kamay ng babae sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ng isang matinding kirot na gumapang mula sa kanyang sikmura paakyat sa kanyang lalamunan. Ang booklet na hawak niya mula kay Sinag ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Parang may sariling isip ang mga paa ni Diwa. Bago pa man niya namalayan, nakasakay na siya sa taxi at nagpahatid pabalik sa mansyon. Ang biyahe na kanina'y puno ng pag-asa ay ngayon ay nababalot ng makapal at nakakabininging katahimikan. Hawak niya ang kanyang telepono. Ang screen ay nakabukas pa rin sa litratong iyon. Bawat detalye, ang hikaw ng babae, ang tatak ng relo ni Sylvan, ang bote ng mamahaling alak sa kanilang mesa ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng litrato, pero hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang nasa harap niya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang lahat ng pagtataka, ang lahat ng hinala ay nagkaroon na ng mukha. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niyang kararating lang din ni Sylvan. Nakatayo ito sa sala, nagtatanggal ng kanyang mamahaling coat, mukhang pagod mula sa early meeting nito. Nagtama ang kanilang mga mata. "Saan ka galing?" Malamig na tanong ni Sylvan, tila siya pa ang may karapatang magalit. Hindi sumagot si Diwa. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito at itinaas ang kanyang telepono para makita nito ang litrato. "Dito," simpleng sagot niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. "Dito ako galing. Sinusundan ko ang meeting mo."
Nakita ni Diwa ang pagkagulat sa mga mata ni Sylvan na mabilis na napalitan ng inis. Hindi ito nag-abala pang magpaliwanag o magsinungaling. Ibinagsak nito ang kanyang coat sa sofa. "So what?" Mayabang na sabi ni Sylvan. "Ano ngayon kung nakita mo yan? Anong aasahan mo, Diwa? Na magtitiis ako habang buhay sa isang babaeng hindi man lang magkaanak?" Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa. Pakiramdam niya ay sinaksak siya ng harapan. 5 taon, Sylvan. 5 taon akong naniwala sa'yo. 5 taon akong sinisi ang sarili ko. Sigaw niya, ang boses ay basag na sa pinaghalong galit at pighati. "At anong gusto mong gawin ko? I'm a Divila. Kailangan ko ng tagapagmana. Isang bagay na hinding-hindi mo maibibigay." Ganti ni Sylvan. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. "Sino ka para magsalita ng ganyan?" Isang malakas na boses ang pumagitna sa kanilang dalawa. Si Doña Corazon. Nakatayo ito sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang mukha ay kulubot sa galit. Ang mga mata ay nag-aapoy at nakatutok kay Diwa. "Mama," bulong ni Sylvan. "Huwag kang makialam dito, Sylvan," sigaw ng matanda. Lumakad ito papalapit kay Diwa na parang isang leon na handang manila. "At ikaw," dinuro niya si Diwa. "How dare you shout at my son inside my house? Matapos kang pakainin at bihisan, ito ang igaganti mo? Wala po akong ginagawang masama. Ang anak ninyo ang nanloloko." Depensa ni Diwa. Ngunit alam niyang wala itong silbi. Tumawa ng mapakla si Doña Corazon. "Manloloko? Baka dapat ka pa ngang magpasalamat at may iba nang gustong pumasan ng responsibilidad na dapat ay sayo. At least si Leona, kayang-kayang bigyan ng apo ang pamilyang to." Leona. Iyon pala ang pangalan ng babae. "Ano bang tingin niyo sa akin? Isang pabrika ng bata?" Hindi na napigilang isigaw ni Diwa. Sa isang mabilis na kilos, sinugod siya ni Doña Corazon at sinabunutan. Napasigaw si Diwa sa sakit at gulat. "Huwag na huwag mo akong sasagot-sagutin ng ganyan, babae ka." Sigaw ng matanda. Lalong humigpit ang hawak sa kanyang buhok. "Wala kang karapatan. Isa kang baog na walang silbi. Lumayas ka sa pamamahay ko." "Mama, tama na." Awat ni Sylvan. Pero parang wala lang itong lakas. Binitiwan siya ng donya ng malakas, dahilan para mapaatras si Diwa at halos matumba. Nakatingin siya sa mag-ina. Ang isa'y nag-aapoy sa galit. Ang isa'y walang emosyong nakatayo lang. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Diwa. Hindi ito ang kanyang tahanan. Hindi kailanman. Isa lang itong magandang kulungan. "Aalis ako," sabi ni Diwa. Ang boses ay mahina, ngunit buo. "Aalis ako sa impyernong to." "Mabuti," sagot ni Doña Corazon. "Manang, Manang LV, itapon niyo sa labas ang mga gamit ng babaeng yan." Pinanood ni Diwa habang ang mga katulong na nakayuko at takot ay mabilis na kinuha ang iilang damit niya at inilagay sa isang maliit na maleta. Ang lahat ng mamahaling damit at alahas na bigay ng mga Divilla ay iniwan. Habang hinihila ng isang katulong ang maleta palabas, dumaan ito sa tabi ni Sylvan. Walang salita, walang tingin. Tila ba isa siyang multo, isang pagkakamali na kailangan ng burahin. Nang makarating siya sa malaking pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Doña Corazon na may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Ilang sandali lang, nasa labas na siya ng matataas na gate ng mansyon. Itinapon ng guard ang kanyang maliit na maleta sa tabi niya sa bangketa at pagkatapos, ang malaking gate na bakal ay nagsara nang may malakas na kalabog. Tila isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay. At saka bumuhos ang ulan. Hindi lang ambon, isang malakas, walang awang buhos ng ulan na tila nakikisimpatiya sa sakit na nararamdaman niya. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya. Ang damit niya ay dumikit sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay tumutulo.
Ang mga luha niya ay humalo na sa tubig ulan. Walang sino mang makakapagsabi kung saan nagsisimula ang isa at nagtatapos ang isa. Umupo siya sa gilid ng kalsada, sa tabi ng kanyang maleta, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Wala siyang payong, wala siyang pera, wala siyang matatakbuhan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na patak ng ulan at ang sarili niyang mga hikbi. Saan siya pupunta? Sino ang tatawagan niya? Ang mga kaibigan niya ay alam na asawa siya ng isang Devilla. Nakakahiya. Ang pamilya niya ay nasa probinsya at ayaw na niyang bigyan pa ng problema. Pagod, gutom, at basag na basag. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang telepono. Basang-basa na rin ito, pero gumagana pa. Binuksan niya ang kanyang contact list. Ang mga daliri niya, nanginginig sa ginaw at sa pighati, ay nag-scroll pababa. At doon, nakita niya ang pangalan, Sinag, ang taong nagbigay sa kanya ng kapiraso ng pag-asa kaninang umaga. Ang tanging taong nakausap niya ng matino sa araw na ito. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang call button. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Sana sagutin niya. Parang awa mo na. Sagutin mo. Hello? Isang kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Sinubukan ni Diwang magsalita, pero isang malakas na hikbilang ang lumabas sa kanyang lalamunan, kasabay ng tunog ng malakas na ulan. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos, nagsalita si Sinag. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Diwa? Si Diwa ba to? Hindi pa rin siya makasagot. Diwa, anong nangyayari? Nasaan ka? Sa wakas, sa pagitan ng kanyang mga hikbi, naibulong niya ang 2 salita. Sabihin ni Demo. Sa labas. Hindi na ito nagtanong pa. Tila naintindihan na nito ang lahat. Isang tanong lang ang binitiwan nito. Isang tanong na puno ng agarang pangangailangan. Nasaan ka? Sinag. Nasaan ka? Iyon ang tanong na binitiwan ni Sinag. Ngunit sa isip niya, ang tanging tumatakbo ay, kailangan ko siyang mahanap. Ngayon na. Ang tunog ng mga hikbi ni Diwa at ng malakas na ulan sa kabilang linya ay sapat na para malaman niyang nangyari na ang kinatatakutan niya. Itinapon siya. Manatili ka lang dyan. Huwag ka nga alis. Hanapin mo ang street sign. Sabihin mo sa akin kung anong kalye yan. Utos niya. Habang mabilis na kinukuha ang susi ng kanyang sasakyan at ang isang malaking payong. Acacia Lane? Narinig niyang sagot ni Diwa. Ang boses ay halos hindi na marinig. Okay, papunta na ako. Don't hang up. Sabi ni Sinag bago ilagay sa loudspeaker ang tawag at ipatong ang telepono sa passenger seat. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan, humaharurot sa gitna ng walang tigil na ulan. Acacia Lane, ang address ng mansyon ng mga Devilla. Kilala niya ang lugar na yon. Isang lugar na pilit niyang iniiwasan sa buong buhay niya. Habang nagmamaneho, bumalik sa kanyang alaala ang huling pag-uusap nila ng abogado ng mga Montenegro. Mr. Del Mundo, oras na. Kailangan na nating kumilos. Ang kalusugan ni Don Augusto ay hindi na makapaghihintay. Alam ko, sagot niya noon. Pero hindi natin siya pwedeng basta-basta na lang kunin. She's a person, not a package. Dadaan tayo sa tamang proseso. Ang tamang proseso. At ito na nga iyon. Isang marahas at masakit na proseso para kay Diwa. Nakaramdam si Sinag ng matinding galit para sa kanyang kapatid sa ama. Si Silvan, kahit kailan ay hindi sila naging malapit. Si Silvan ang lehitimong anak, ang tagapagmana. Siya, si Sinag, ay bunga ng isang pagkakamali. Ang ibang pamilya na pilit na ikinubli. Pero kahit minsan, hindi niya inakalang magiging ganito kalupit ang kapatid niya. Pagdating niya sa Acacia Lane, agad niyang natanaw si Diwa. Isang maliit na figura sa gitna ng dilim at ulan, nakaupo sa tabi ng isang maliit na maleta, basang-basa at nanginginig.
Ang puso ni Sinag ay tila piniga. Mabilis niyang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng daan. Dala ang payong, tumakbo siya palapit dito. "Diwa!" tawag niya. Tumingala si Diwa. Ang mukha nito ay namumutla. Ang mga mata ay namumugto. Nang makita siya nito, ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ay bahagyang napalitan ng gulat. Hindi na nagsalita si Sinag. Maingat niyang ipinayong ito sa kanila. Hinubad ang sariling jacket at ipinatong sa nanginginig na balikat ni Diwa. Pagkatapos ay kinuha niya ang maleta. "Halika na," sabi niya sa malumanay ngunit matatag na boses. "Aalis na tayo dito." Inalalayan niya itong tumayo at pumasok sa sasakyan. Binalot niya ito ng tuwalya na lagi niyang dala sa kotse. Walang nagsasalita habang nagmamaneho sila palayo sa lugar na yon. Ang tanging maririnig ay ang wiper ng sasakyan at ang mahinang paghikbi ni Diwa. Dinala niya ito sa isang maliit ngunit malinis na condominium unit na pag-aari niya. Isang lugar na ginagamit niya kapag gusto niyang mapag-isa. "Maligo ka muna ng maligamgam na tubig," sabi niya. "May mga damit diyan sa cabinet na hindi ko pa nagagamit. Gamitin mo muna. Maghahanda ako ng mainit na sabaw." Parang isang robot na sumunod si Diwa. Habang nasa banyo ito, mabilis na kumilos si Sinag. Nagluto siya ng instant noodle soup, nagtimpla ng tsa. Habang ginagawa niya iyon, tumunog ang kanyang telepono. Abogado ng mga Montenegro. Pinatay niya ang tawag. Hindi ito ang oras. "Diwa." Ang mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang katawan ay parang isang biyaya. Hinugasan nito ang putik, ang ulan, at tila pati na rin ang kahihiyan. Paglabas niya ng banyo, nakasuot ng maluwag na t-shirt at jogging pants ni Sinag, naamoy niya ang masarap na sabaw. Naabutan niya si Sinag na nag-aayos ng pagkain sa isang maliit na mesa. "Kumain ka muna," sabi nito. Inilapit ang isang upuan para sa kanya. Naupo si Diwa at nagsimulang humigop ng sabaw. Ang init nito ay gumapang sa kanyang kalamnan, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Doon lang niya naramdaman kung gaano siya kagutom. "Salamat," bulong niya. "Wala yon," sagot ni Sinag. Umupo sa tapat niya, isang tasa ng tsaa ang hawak. "Diwa, anong plano mo?" Umiling si Diwa. "Hindi ko alam. Wala akong pupuntahan. Wala akong pera. Pwede kang manatili dito hanggat gusto mo. Ligtas ka dito," sabi ni Sinag. Nag-angat ng tingin si Diwa. "Bakit, Tiji, bakit? Bakit mo to ginagawa?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sinag. Tila may mabigat na pasanin. "Dahil may kailangan kang malaman. Isang bagay na sanay na ipaalam ko sa'yo sa mas maayos na paraan." Kinabahan si Diwa. Sa mga sumunod na araw, inalagaan siya ni Sinag. Pinapakain, kinukumusta. Binibigyan siya ng espasyo kapag kailangan niya, pero laging nandyan kapag kailangan niya ng kausap. Sa mga araw na yon, nakita ni Diwa ang ibang bahagi ni Sinag, isang lalaking maalaga, matalino, at may malalim na pinanghuhugutan. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nararamdaman niyang mayroon itong itinatago. Hanggang sa isang hapon, may kumatok sa pinto. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang isang leather briefcase. Si Sinag ang nagbukas ng pinto. "Nandito na siya," sabi lang ni Sinag sa lalaki. Pumasok ang lalaki at magalang na yumuko kay Diwa. "Magandang hapon po, Ginang. Ako po si Attorney Ledesma." Naguluhan si Diwa. Tumingin siya kay Sinag. "Sinag, ano?" "Pakinggan mo muna siya, Diwa," pakiusap ni Sinag. Ang mga mata nito ay seryoso. Naupo ang abogado sa tapat niya. Binuksan nito ang briefcase at naglabas ng ilang dokumento. "Ginang," pagsisimula ni Attorney Ledesma, "narito po ako bilang kinatawan ng pamilya Montenegro." Montenegro? Narinig na niya ang pangalang yon.
isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Inabot sa kanya ng abogado ang isang dokumento, isang kopya ng birth certificate. Nanginginig niyang binasa ang mga nakasulat. Pangalan, Diwa Alcantara Montenegro, pangalan ng ina. Amalia Alcantara, pangalan ng ama. Augusto Montenegro. Napatingin siya sa abogado. Pagkatapos ay kay Sinag, hindi niya maintindihan. Ano to? Nagkakamali yata kayo. Jimenez ang apelyido ng nanay ko bago siya ikasal at Alcantara ang apelyido ng tatay ko. Umiling ang abogado. Si Amalia Jimenez po ay nag-iisang anak. Ang Alcantara ay apelyido ng kanyang asawa nang iwanan niya kayo sa kanila. Pero ang tunay ninyong ama ay si Don Augusto Montenegro. Para siyang nabingi. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga pero hindi niya maproseso. Hindi totoo yan, sabi niya habang umaatras. Iniwan ako ng mga magulang ko sa isang ampunan. Hindi po kayo iniwan. Itinago kayo ng inyong ina para protektahan kayo mula sa isang malaking gulo noon. Paliwanag ng abogado. At hinanap po kayo ng ama ninyo sa loob ng mahigit 20 taon. Ang lahat ng impormasyon ay bumuhos sa kanya na parang isang malaking alon. Isang anak sa labas, isang tagapagmana, isang Montenegro. Napatingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng tanong, ng sakit, ng kalituhan, at sa isang iglap, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang kakaibang tingin ni Sinag nang banggitin ang mga Divilla ang pag-aalaga nito, ang lahat. Alam mo ba to? Tanong niya. Ang boses ay mahina at puno ng takot. Alam mo ba to? Sa simula pa lang, hindi agad nakasagot si Sinag. Ang kanyang katahimikan ay isang nakakabinging pag-amin. Sinag, sumagot ka. Sa wakas tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Oo, Diwa, alam ko. Ang puso ni Diwa ay nadurog sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang araw. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala, lahat ng ito, planado. Plano? Umiling si Sinag. Ang muka ay puno ng pighati. Diwa, hindi. Hindi ito planado. Ang pagtulong ko sa'yo, ang lahat ng nangyari. Anong hindi planado? Sigaw ni Diwa. Tumayo siya at napaatras. Tila ba gusto niyang lumayo sa dalawang lalaking naghatid ng balitang gumimbal sa kanyang mundo. Tinawagan kita para humingi ng tulong bilang isang nutritionist. Pero ang totoo, alam mo na kung sino ako. Hinahanap mo na pala ako. Ginagamit mo lang ang profession mo. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa konsensya ni Sinag. Dahil sa isang banda, may katotohanan ang sinasabi ni Diwa. Oo, hinanap kita. Pag-amin ni Sinag, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Inatasan ako ng mga Montenegro na hanapin ka. Pero maniwala ka, Diwa, ang pag-aalala ko sa'yo, ang pagtulong ko, totoo yun. Tumawa si Diwa, isang tawang mapait at walang saya. Totoo? Paano ako maniniwala sa'yo ngayon? Lahat ng lalaki sa buhay ko, pare-pareho lang. Si Silvan, ginamit ako para magkaroon ng tagapagmana. At ikaw, para saan? Para sa pera ng mga Montenegro? Magkano ang ibinayad nila sa'yo para mahanap ako? Nasaktan si Sinag sa paratang, ngunit inintindi niya kung saan ito nanggagaling. Hinayaan niyang ilabas ni Diwa ang lahat ng galit nito. Hija, sabat ni Attorney Ledesma sa mahinahong paraan. Kung maaari po, pakinggan niyo muna ang buong kwento. Anong kwento pa? Napakalinaw na ng lahat. Ganti ni Diwa, ang mga luha ay nagbabadyang muling pumatak. Isa akong tiket sa loto para sa inyong lahat, ang nawawalang tagapagmana. Ngayon ano, dadalhin niyo ako sa palasyo ng tatay ko na ngayon lang ako naalala? At ano, magpapakasasa ako sa yaman na hindi ko naman pinaghirapan? Hindi po ganoon, maring sabi ng abogado. Hindi po pera ang dahilan
kung bakit ka namin hinanap ng ganito kaapura. Natigilan si Diwa. Kung hindi pera ano? Naglabas si Attorney Ledesma ng isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Sa pagkakataong ito, hindi ito mga legal na dokumento, kundi mga medical records. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Mga resulta ng laboratorio, mga larawan mula sa CT scan, mga sulat ng doktor. Ano yan? Tanong ni Diwa. Lumapit siya ng may pag-iingat. Si Don Augusto? Pagsisimula ng abogado, ang boses ay bumigat. He has end-stage liver disease, cirrhosis. Ilang buwan na lang ang itatagal niya kung walang magbabago. Napakunot ang noo ni Diwa. Hindi niya maintindihan ang kaugnayan nito sa kanya. Nasa tuktok siya ng listahan para sa organ transplant. Pagpapatuloy ni Attorney Ledesma. Ngunit dahil sa kanyang rare blood type at sa kanyang edad, halos imposible nang makahanap ng isang compatible deceased donor. Ang tanging pag-asa niya ay isang living donor. Dahan-dahang lumubog sa kamalayan ni Diwa ang kahulugan ng mga sinasabi ng abogado. Bawat salita ay tila bumabagal, tumitindi ang bigat. Sinubukan na ng lahat ng malapit na kamag-anak sa pamilya Montenegro. Dagdag ni Sinag, ang boses ay halos pabulong. Walang naging tugma, walang naging compatible. Tumingin si Attorney Ledesma ng diretso sa mga mata ni Diwa. Ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang abogado sa isang kliyente, kundi tingin ng isang taong nakikiusap. Ikaw, Diwa, bilang kanyang anak, ikaw ang may pinakamataas na tsansa. Ikaw ang huling pag-asa niya. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Pakiramdam ni Diwa ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng galit niya kanina ay napalitan ng isang malaking pagkalito at pagkabigla. Ang paghahanap sa kanya ay hindi tungkol sa mana, hindi tungkol sa pagiging isang Montenegro. Ito ay tungkol sa isang piraso ng kanyang atay. Hindi mana ang kailangan niya sa iyo, Hija, sabi ng abogado. Ang boses ay basag. Buhay niya ang nakasalalay sa desisyon mo. Napaatras si Diwa hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Napahawak siya sa kanyang tagiliran. Ang kanyang katawan. Ang katawan na kinasuklaman niya dahil hindi makabuo ng buhay ay siya palang susi para magdugtong ng buhay ng iba. Ang buhay ng isang amang hindi man lang niya nakilala. Binalikan niya ang mga alaala ng nakalipas na mga araw. Ang pag-aalaga ni Sinag, ang pag-aalala nito. Ngayon, ang lahat ng yon ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang lahat ba ng yon ay para lang mapapayag siya sa operasyon? Ang lahat ba ng kabaitan ay may kapalit? Isang tawang mapakla at puno ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Sinag pagkatapos ay sa abogado. So, mula sa pagiging baog, ngayon isa na akong pyesa? Ang boses niya ay nanginginig sa sarkasmo. Isang walking spare part? Ganun ba? Diwa, hindi ganyan. Sinubukang ipaliwanag ni Sinag, lumapit ito sa kanya. Huwag kang lalapit, sigaw ni Diwa. Itinaas ang kanyang kamay. Ang sakit ng pagkakanulo ay bumalik. Mas matindi pa. Ang pakiramdam na ginagamit ay mas malalim pa. Hindi lang ang puso niya ang kailangan nila, kundi isang bahagi ng kanyang katawan. Ang galing! Bulong niya sa sarili habang umiiling. Ang galing ng tadhana. Noon, wala akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng buhay. Ngayon, may silbi lang ako dahil kaya kong magbigay ng buhay. Walang pinagkaiba. Kinuha niya ang kanyang bag. Kinuha ang susi ng condo unit na ibinigay sa kanya ni Sinag at ibinato ito sa mesa. Tapos na ang usapang ito, sabi niya sa matigas na boses. Naglakad siya papunta sa pinto. Diwa, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Huminto si Diwa sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Sa lugar kung saan walang may kailangan mula sa akin, kung saan ang katawan ko ay pag-aari ko lang. At pagkasabi niyon, binuksan niya ang pinto at mabilis na lumabas. Iniwan sina Sinag
at Attorney Ledesma na kapwa natigilan at walang magawa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng isa na namang pagtakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang puso niya ang kanyang tinatakasan, kundi pati na rin ang panawagan ng sarili niyang dugo. Umalis si Diwa sa kondo ni Sinag nang walang patutunguhan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pighati ang nagahari sa kanyang puso, kundi isang nag-aapoy na galit. Galit sa mga De Villa, galit kay Sinag, galit sa mga Montenegro, galit sa tadhanang pinaglalaruan siya. Nagpalipas siya ng gabi sa isang murang motel gamit ang kaunting perang naitabi niya. Sa loob ng maliit na kwartong yon, hindi siya natulog. Nag-isip siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-isip bilang isang biktima. Nag-isip siya bilang isang manlalaro na pagod ng laging talo. Kinabukasan, ang unang ginawa niya ay maghanap ng abogado. Isang babaeng abogado na kilala sa paghawak ng mga kaso ng annulment at property disputes. Isang shark. Ayon sa mga review online, sa opisina ni Attorney Roxas, inilahad ni Diwa ang lahat. Ang 5 taon ng verbal at emotional abuse, ang panloloko ni Sylvan, ang pagpapalayas sa kanya. Walang luha, ang boses niya ay kalmado at determinado. Ano ang gusto mong makuha, Mrs. De Villa? Tanong ng matapang na abogada. Hindi ko nagagamitin ang apelyidong yan, matigas na sagot ni Diwa. At ang gusto ko, simple lang, gusto ko ang nararapat para sa akin. Conjugal property, kalahati ng lahat ng naipundar ni Sylvan sa loob ng 5 taon na kasal kami. At gusto kong maging mabilis at maingay ang proseso. Ngumiti si Attorney Roxas. I like your spirit. Consider it done. Sa loob lang ng 1 linggo, isang demand letter ang ipinadala sa mansyon ng mga De Villa. Gulat at hindi makapaniwala si Sylvan at Doña Corazon. Ang babaeng akala nila'y isang maamong tupa na basta na lang nila pinalayas ay biglang naging isang liyong handang lumaban. Samantala, kumalat na rin sa kanilang alta sosyedad na bilog ang balitang si Diwa pala ang nawawalang anak ni Don Augusto Montenegro. Ang balita ay parang isang wildfire. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang babaeng kinukutya nila bilang baog ay biglang naging pinakamagandang partido sa buong bansa. At dahil dito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pintuan ng motel kung saan pansamantalang nanunuluyan si Diwa. Si Doña Corazon, nakatayo ito sa labas, hindi na suot ang karaniwang pagmamataas, kundi isang pilit na nangiti. May dala itong basket ng mga prutas at isang mamahaling paper bag. Hiya, Diwa, pwede ba tayong mag-usap? Malambing na sabi nito. Isang tono na hindi kailanman naririnig ni Diwa mula sa kanya. Binuksan ni Diwa ang pinto ng bahagya lang. Wala na tayong dapat pag-usapan. Please anak, pagmamakaawa ng matanda. Sinubukang hawakan ang kamay ni Diwa. Nagkamali ako. Nagkamali kami ni Sylvan. Masyado lang kaming nadala ng emosyon. Patawarin mo na kami. Bumalik ka na sa amin. Sa bahay. Tiningnan ni Diwa ang matanda mula ulo hanggang paa. Ang pekeng pag-aalala. Ang pekeng pagsisisi. Nakikita niya ngayon ang totoong motibo sa likod ng lahat ng ito. Pera at impluwensya ng mga Montenegro. Bumalik? Tumawa si Diwa nang walang tunog. Para saan po, Doña Corazon? Para muli ninyo akong tapak-tapakan? Para muli akong maging utusan sa sarili kong pamamahay? Hindi, Hija. Nagbago na kami. Mahal ka namin. Huwag niyo akong tawaging anak. Putol ni Diwa. Ang boses ay malamig na parang yelo. At lalong huwag niyong sasabihin na mahal niyo ako dahil ang mahal niyo lang ay ang pangalang Montenegro na nakakabit sa akin ngayon. Nakita ni Diwa ang pagkislap ng galit sa mga mata ng matanda. Ngunit mabilis itong nawala at napalitan muli ng pagpapakumbaba. Hindi totoo yan. Umalis na po kayo, sabi ni Diwa. At pakisabi sa anak ninyo, magkita na lang kami sa korte.
Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hindi pinapansin ang mga huling salita ng pagmamakaawa ni Doña Corazon. Habang nakasandal sa pinto, narinig niya ang mga yabag ng matanda na papalayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Diwa ang kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihang yon ay hindi nagtagal. Ang tinanggihan at napahiyang si Doña Corazon ay hindi isang taong basta na lang sumusuko. Kung hindi niya makuha sa santong dasalan, idadaan niya sa santong paspasan. Makalipas ang 2 araw, nabigla si Diwa nang makita ang kanyang mukha sa isang sikat na aklat ng tsismis sa telebisyon. Ang headline, "The Runaway Heiress, Misis ng isang kilalang businessman nakipaghiwalay matapos malamang isa pala siyang milyonarya." Sa interview, umiiyak si Doña Corazon. Si Silva naman ay nakaupo sa tabi nito, mukhang isang kaawa-awang biktima. "Hindi namin alam kung ano ang nagawa naming mali," sabi ni Doña Corazon habang pinupunasan ng pekeng luha. "Minahal namin si Diwa na parang tunay na anak. Ngunit nang malaman niyang isa pala siyang Montenegro, bigla na lang siyang nagbago. Iniwan niya ang anak ko nang walang dahilan. Mahal na mahal ko ang asawa ko." Dagdag ni Silvan, ang boses ay basag. "Handa akong tanggapin siya pabalik. Diwa, kung nanonood ka, please, umuwi ka na." Napatulala si Diwa sa screen ng TV sa lobby ng motel. Binaliktad nila ang kwento. Siya ngayon ang mukhang masama. Siya ang mukhang pera. Siya ang nang-iwan. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe sa kanyang telepono mula sa mga kakilala. Mga mensahe ng panghuhusga. Habang nakatayo roon, gulong-gulo ang isip, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. "Diwa?" Lumingon siya. Nakatayo sa hindi kalayuan si Sinag. Mukha itong pagod at nag-aalala. Sa loob ng 1 linggo, sinusubukan siya nitong tawagan at i-text. Ngunit hindi niya sinasagot. "Umalis ka," sabi ni Diwa. Ayaw na niyang makakita ng isa pang taong may kailangan mula sa kanya. "Nakita ko ang balita," sabi ni Sinag. Lumapit ito kahit na pinipigilan siya ni Diwa. "Alam kong kasinungalingan ang lahat ng yon. Ano bang pakialam mo?" "May pakialam ako dahil nag-aalala ako sa'yo." Medyo tumaas ang boses ni Sinag, puno ng frustrasyon. "Diwa, hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa." "Bakit?" "Para ano? Para tulungan mo akong linisin ang pangalan ko at pagkatapos, sisingilin mo ako ng 1 piraso ng atay ko?" "Hindi," mariing sabi ni Sinag. "Kahit anong desisyon mo tungkol doon, rerespetuhin ko. Nandito ako para sa'yo, Diwa. Para sa'yo lang." Tinitigan ni Diwa ang mga mata ni Sinag. Naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan. Pero ang nakita niya ay sinseridad. Isang sinseridad na lalong nagpagulo sa kanya. "Hindi kita iiwan," sabi ni Sinag. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Lalong-lalo na ngayon. Bago pa makasagot si Diwa, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula kay Attorney Roxas. Ang subject, "Urgent." Nanginginig niyang binuksan ito. Isa itong kopya ng demanda na isinampa laban sa kanya ng mga De Villa. Hindi lang ito sagot sa kanyang hiling na divorce. Ito ay isang kaso ng adultery at slander na may mga pekeng testimonya mula sa mga katulong at mga pekeng litrato. Isang plano para wasakin siya ng tuluyan. Napatingin si Diwa sa TV screen kung saan nakangiti ng mapakla si Doña Corazon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag na nag-aalala. At sa wakas, napatingin siya sa demanda sa kanyang telepono. Pakiramdam niya ay guguho na ang mundo sa kanyang paanan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot para kay Diwa. Ang kasinungalingang pinakalat ng mga De Villa ay mabilis na kumalat. Saan man siya lumingon, sa social media, sa mga blind item, sa mga usapan sa coffee shop, siya ang kontrabida. Ang dating simpatiya ay napalitan ng panghuhusga. Ang mga taong dati kaibigan niya ay biglang hindi na matawagan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Sinag ang hindi umalis sa tabi niya. "Hayaan mo na sila.
sabi ni Sinag isang gabi habang nakaupo sila sa isang maliit na karinderya, malayo sa mga matang mapanghusga. Ang mahalaga ay alam mo ang totoo. Paano ko sila hahayaan? Sagot ni Diwa. Halos hindi ginagalaw ang pagkain. Sinira nila ang pangalan ko, ang pagkatao ko, ang kasong isinampa nila. Attorney Roxas said it could get ugly. Pwede akong makulong, Sinag. Hindi mangyayari yon, maring sabi ni Sinag. Tutulungan kita. Hahanap tayo ng paraan. Sa kabila ng pagdududa, unti-unting pinapasok ni Diwa si Sinag sa kanyang mundo. Ito ang naghahanap ng bagong, mas ligtas na apartment para sa kanya. Ito ang kasama niya sa mga meeting nila ni Attorney Roxas. Ito ang simpleng nagdadala ng paborito niyang lugaw kapag alam nitong hindi pa siya kumakain. Walang kapalit, walang hinihingi. Isang gabi, habang naglalakad sila sa isang tahimik na parke, hindi na napigilan ni Diwa ang magtanong. Bakit? Bakit mo to ginagawa, Sinag? Hindi mo kailangang masangkot dito. Huminto si Sinag sa paglalakad at hinarap siya. Ang mga ilaw mula sa poste ay lumikha ng anino sa kanyang mukha. Ngunit kitang-kita ni Diwa ang bigat sa kanyang mga mata. Dahil may utang ako sa'yo, mahinang sabi nito. Utang? Ang tatay ko, pagsisimula ni Sinag, ang tatay din ni Sylvan. Hindi siya naging mabuting tao. Iniwan niya ang nanay ko. Iniwan niya ako. At sa pamilya ninyo, sa nanay mo at kay Don Augusto, mas malaki ang kasalanan niya. Ikinuwento ni Sinag ang nakaraan. Kung paanong ang ama nila ay hindi lang naging partner sa negosyo ni Don Augusto, kundi naging sanhi rin ng halos pagbagsak nito dahil sa isang malaking scam. Ang gulo na yon ang naging dahilan kung bakit kinailangan siyang itago ng kanyang ina. Ang ama ni Sinag at Sylvan ang dahilan ng lahat ng trahedya. Buong buhay ko, dala-dala ko ang kahihiyan ng pangalan niya. Pagpapatuloy ni Sinag, ang boses ay puno ng sakit. Kaya nang hilingin sa akin ng mga Montenegro na hanapin ka, tinanggap ko. Akala ko, ito na ang paraan para maitama ang mga mali niya. Para makabawi, pero mali ako. Lalo ko lang yatang ginulo ang buhay mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang kahinaan ni Sinag, ang bigat na dinadala nito. Naintindihan niya na si Sinag, tulad niya, ay biktima rin ng nakaraan. Dahan-dahan, inabot ni Diwa ang kamay nito. Hindi mo kasalanan ang ginawa niya. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang minsan nang sinabi sa kanya ni Sinag, ay ngayon, siya naman ang nagsasabi. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, may isang koneksyon na nabuo sa pagitan nila, mas malalim pa sa pagkakaibigan. Isang pag-unawa na pareho silang mga pusong nasugatan na naghahanap ng lunas, nagsimulang maging mas magaan ang lahat. Sa tulong ni Sinag, nagsimula siyang lumaban. Pinabulaanan nila ang mga akusasyon sa social media gamit ang mga ebidensya. Dahan-dahan, may mga taong nagsimulang maniwala sa kanya. Ngunit kung kailan nagsisimula ng sumikat ang araw, doon naman dumating ang pinakamadilim na ulap. Isang gabi, habang magkasama sila sa apartment ni Diwa, tumunog ang telepono ni Sinag. Si Attorney Ledesma. Lumayo si Sinag para sagutin ito. Mula sa kusina, narinig ni Diwa ang pagbabago sa tono ng pananalita ni Sinag. Ano? Kailan pa? Gaano kalala? Pagbalik ni Sinag sa sala, ang mukha nito ay blanko at puno ng pag-aalala. Sinag, anong nangyari? Si Don Augusto. Nahihirapang sabi ni Sinag. Isinugod siya sa ospital. Nagkaroon ng internal bleeding. The doctor said, bumibilang na lang ng linggo. Kung wala ang transplant, hindi na siya aabot ng Pasko. Ang balita ay parang isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Diwa. Lahat ng galit niya sa lalaking iyon ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Takot? Awa? Hindi niya alam. Ang bigat ng desisyon
ay muling bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Buhay o kamatayan, at nasa mga kamay niya ang sagot. Ang presyon mula sa mga Divilla. Ang presyon mula sa pamilyang hindi niya kilala. Ang presyon mula sa sarili niyang konsensya. Lahat ay nagsama-sama at sa isang iglap, sumabog siya. Ito na naman! Sigaw niya. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mga mata. Babalik na naman tayo dito. Akala ko ba nandito ka para sa akin? Pero ang totoo, nandito ka pa rin para sa kanya. Diwa, hindi totoo yan. Huwag mo akong lokohin, Sinag. Itinulak niya ito palayo. Bakit ba lahat kayo ay may kailangan mula sa akin? Ang mga Divilla, kailangan ako para sa pangalanan at tagapagmana. Ang mga Montenegro, kailangan ako para sa isang piraso ng katawan ko. At ikaw, kailangan mo ako para sa konsensya mo, para mabayaran ang utang ng tatay mo. Hindi yan totoo. Mahalaga ka sa akin. Kung mahalaga ako sa'yo, tigilan niyo na ako. Lahat kayo. Gusto ko lang ng normal na buhay. Gusto ko lang ng kapayapaan. Bakit hindi niyo maibigay yon? Ang bawat salita ay puno ng sakit at pagod. Napasabunot siya sa sariling buhok sa sobrang frustrasyon. Umalis ka na! Sigaw niya, itinuro ang pinto. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Ayoko nang makita kahit sino sa inyo. Wala akong pakialam kung mamatay siya. Wala akong pakialam sa demanda. Wala na akong pakialam sa kahit ano. Nakatayo lang si Sinag, nasasaktan sa bawat salitang binitiwan niya. Walang nagawa kundi ang tumalikod at dahan-dahang lumakad palabas ng pinto. Iniwan si Diwa sa gitna ng kanyang sariling sigaw at luha. Nang magsara ang pinto, napaupo si Diwa sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Itinaboy niya ang nag-iisang taong nanatili sa tabi niya. Ngayon, wala na talagang natira. Nag-iisa na lang siya. Habang nasa pinakamababang punto siya ng kanyang buhay, isang email notification ang pumasok sa kanyang telepono. Isang Trat Doy Hautwa sa Puena. Isang opisyal na utos mula sa korte para humarap siya sa unang pagdinig ng kasong isinampa laban sa kanya. Nakatitig siya sa dokumento. Pakiramdam niya, nalulunod siya. At sa pagkakataong ito, wala nang sasagip sa kanya. Lahat ay nawala. Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang gabi para kay Diwa. Nagkulong lang siya sa kanyang apartment, hindi sumasagot sa mga tawag, hindi kumakain. Ang tanging kasama niya ay ang subpena na nakapatong sa mesa at ang paulit-ulit na pag-echo sa isip niya ng mga masasakit na salitang binitiwan niya kay Sinag. Pagsisisi at kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Isang umaga, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin. Ngunit maya-maya, may isinilid sa ilalim ng pinto. Isang maliit na susi at isang sobre. Dahan-dahan niyang pinulot ito. Sa sobre, nakasulat ang pangalan niya sa pamilyar na sulat kamay ni Sinag. Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Walang sulat sa loob. Ang laman lang ay isang resibo mula sa isang courier service. Ang nakasulat na mensahe, isang kahon ang ipinadala sa'yo. Darating bukas, buksan mo para sa sarili mong kapayapaan. Kinabukasan, dumating nga ang isang medium-sized na lumang kahon na gawa sa kahoy. Nag-aalangan man, ginamit niya ang maliit na susing kasama ng sobre para buksan ito. Ang amoy ng lumang papel at lavender ang sumalubong sa kanya. Sa loob, maingat na nakasalansan ang mga lumang litrato, mga tuyong bulaklak, at isang tumpok ng mga liham na itinali ng isang kupas na laso. Kinuha niya ang isang liham para ito kay Augusto mula kay Amalia, ang kanyang ina. Mahal kong Augusto, patawad. Patawad kung kinailangan kong lumayo at itago ang ating munting diwa. Ginawa ko ito hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Sa gitna ng gulo ng negosyo at mga banta sa ating buhay, ang kaligtasan niya ang tanging nasa isip ko. Isa-isa niyang binasa ang mga sulat.
Dito niya nalaman ang buong kwento. Isang kwento ng isang pag-iibigang ipinaglaban, ngunit pinaghiwalay ng pagkakataon at pagkakanulo ng isang kaibigan, ang ama ni Sinag. Nabasa niya ang sakit ng kanyang ina sa pag-iwan sa kanya at ang walang katapusang pangako nitong babalikan siya. Nabasa niya ang tungkol sa pangarap nilang pamilya at sa huling sulat na isinulat bago ito pumanaw dahil sa isang sakit. Hanapin mo ang ating bituin, ang ating diwa. Sabihin mo sa kanya na hindi siya bunga ng isang pagkakamali, kundi ng isang dakilang pag-ibig. At sabihin mo sa kanya na patawarin ako. Sa ilalim ng mga sulat, may isang litrato, isang batang Don Augusto na masayang karga-karga ang isang sanggol. Siya.